Itong vlog ko is wala akong itatag. But sana, tigilan nyo na yung pagkikriticize dun sa mga vlogs na involving yung mga PWDs. Yung mga may autism, yung mga anak na nasa autism spectrum disorder, ganyan. Tigilan nyo na yung paggamit. Although may autism sila, may Down syndrome sila, sana wag silang magamit. Wag nyo nang lagyan ng label yung mga vlog na gano'n na for damage control and paglilinis ng pangalan nung vlogger. Kasi unang-una, hindi nyo problema yung kung ano man ang kasalanan niya at problema niya, kanya yun. At huwag kayong maghahanap ng baho ng iba kasi baka mas masahol pa kayo dun sa mga sinasabi nyo. Baka kayo, pag nag-criticize kasi kayo yun, hindi yung taong kinikriticize nyo. Si ganito, tirador ng ganito. Baka kayo rin lumalabas sa tirador. Kahit na ang tinitirador na halimbawa mayaman at ang tinitirador nyo middle class or mahirap, the fact of the matter is pareho kayong tirador. Pareho kayong kumakabit. So, anong kaibahan nyo dun sa kinikriticize nyo? Wala. Break even. Pareho lang kayo. Kumbaga sa negosyo, nasabi ko na dun sa live ko, walang lugi, walang kita. So sana wag nyo nang anuhin yun. Kung yun ang gusto niya i-content, gusto niyang ipakita na gusto niyang tulungan yung alam nyo, yung mga vlogs regarding Down syndrome, autism, yan ang dapat sinusuportahan nyo. Ako dyan, para maging aware ang mga tao sa autism, sa Down syndrome, sa epilepsy, yan. Gusto kong maging aware kayo dyan. Pero wag nyo nang lagyan na pag blinagyan at yung kilalang vlogger dahil may issue, wag nyo nang haluan yung issue niya. Kasi kaya nagbo-vlog ng ganyan para damage control kasi ganito, biglang wag na kayong magganon. Hindi nyo na problema yung problema niya. Kasi kahit naman anong gawin nyo, hindi naman din siya aamin May mga na hindi naman umaamin ng kasalanan na yun. Kahit na anong piga nyo, hindi naman siya aamin. So, what's the use of, brought that up? Instead, kung wag na kayong, if ever mapanood nyo, wag na kayong mag-comment do sa issue. If you watch the video, focus kung ano yung topic niya, focus kung ano yung content niya and not her issues. Because kung ano yung issues niya, kung ginagamit man niya yun for her damage control and everything, problema niya yun. Hindi natin problema yun. Kasi sasabihin nyo, ganyan. Scripted yung isang vlog niya kasi kung scripted man yung vlog niya, then problema nila yun. Kaya nga sinasabi ko nga, umamin na kayo. Kasi para mawala yung espekulasyon. Lahat naman ng meron namang mga taong may madilim na nakaraan. Kung dati kayong prostitute or kung dati kayong escort service, diba? Kung ginawa nyo yun dahil may dahilan, wala naman sigurong masama kung aamin kayo. Mas mamahalin nga kayo ng tao kasi honest kayo. If ever I could make it right, di ba, sa gospel nga, di ba, kinondemn ba ni Lord yung nahuling nagko-commit ng adultery? Does the Lord condemn yung adulterous woman, no? Anong sinabi niya? Pinapatawad na kita, hindi kita kinokondemn, umuwi ka na at huwag ka na magkasala. So, ano sinasabi ni Lord? Umuwi ka na, pinapatawad na kita, and I do not condemn you, go home and sin no more. Pero yun yung sinabi ni Lord, wag mo nang ulitin. Umamin ka, pero wag mo nang ulitin. Kasi minsan, umuulit pa yung iba.
Hindi natin alam kung anong dahilan. Pero doon sa mga nagki-criticize kasi, hindi natin problema yung kung umamage at hindi, problema niya yun. The more na nagda-damage control siya, lumalabas naman na wala eh. Hindi naman di siya aamin. Diba sila pamisan yung matapang. So wag nyo nang anuhin. Wag nyo nang pakialaman. Hayaan nyo na lang na time is the ultimate truth teller. Naglalabasan na ngayon yan. Diba? At naglalabasan at doon din malalaman kung yung mga kumakalat online kumakalat nga. Kasi hindi naman ang kumakalat sa online is hindi totoo. Merong totoo, merong hindi. Pero hindi lahat totally gawa-gawa or totally totoo. May totoong part, merong hindi. Kaso lang, it's up to the person kung aminin niya yun o hindi. Kasi hindi natin kaya yung rejection eh. Although na-reject na kayo, pero hindi nyo kayang ma-reject ulit. So, yun lang po.